Nangalampag sa kalsada ang mga tsuper ngayong unang araw ng nationwide strike. Sigaw ng grupong Manibela, ibaba ang presyo ng petrolyo at pababain din sa pwesto ang kalihim ng Department of Energy. At live mula sa Maynila, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta? Anong sitwasyon dyan? Nikki, nagsimula na nga yung two-day nationwide transport strike at dito nga sa may Santa Mesa, Maynila, yung ilan doon sa mga miyembro ng grupong Manibela ay nakikiisa na rin dito sa kalsada at nangangalampag dahil yung mga dumadaan nga na sasakyan ay hinihimok nila na bumusina bilang pakikiisa nga sa kanila. And so far, simula kaninang alas 6 ng umaga ay mapaano mang sasakyan o mapaano mang uri din ng PUV ay nagpapakita nga ng suporta dito dahil lahat sila ay apektado nga nito ang taas presyo ng produktong petrolyo. Yung ilan nga doon sa mga nakausap natin na tsoper ay magdadalawang linggo na rin na tumigil sa pamamasada at yung ilan sa kanila kung meron man ay pasulpot-sulpot o pasundot-sundot na nga lang yung pagbiyahe sa kalsada para kumuha lang ng panlaman sa kanilang tiyan. At sa kabila nga niyan ay yung ilan naman ay magtutuloy-tuloy na raw. Gaya nga nung sa grupong Piston ay kaya na nila hanggang sa Mayo 1 dahil ganun din. Wala rin naman daw silang kinikita nga sa kalsada. So sa kabila nga ng pagtataas ng presyo nito nga mga produktong petrolyo ay yung hiling naman nitong grupong Manibela ng pagbibitiw sa pwesto nitong si Energy Secretary Sharon Garin dahil ayon nga sa grupo tila nagiging protector at tagapagsalita na lamang itong Department of Energy ng malalaking oil company. Pakinggan natin yung pahayag ni Manibela Chairperson Mar Valbuena. Kaya Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Nikki, iba't iba na nga yung sinisigaw dito nitong mga tsuper dahil bukod nga doon sa taas presyo nitong produktong petrolyo sa nakalipas na 3 linggo ay ang pinag-uugatan din daw ng iba pang problema nito dahil ng domino effect na dahil mismo sila ay hindi rin nakakakuha pa ng ayuda at hindi raw lahat sila ay nakakakuha nga dahil yan sa iisa pa ring rason, yan ang korupsyon. Kaya naman, yung mga tsuper may kanta. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, madaling makilala, lahat sila puro bubuhaya. Wata sita sa Manila ko! Ayan nga, So Nikki, yung kanta nila na to ay doon nga sa nagiging sistema pa rin ng korupsyon. Though yung problema sa langis ay ibang sektor naman daw. Pero dahil nga dyan sa langis ay umusbong ito na namang bagong sistema ng ayuda. Pero kung yung ayuda daw na yan ay para lang sa pili lamang, ay hindi na raw nila alam yung kanilang ang gagawin. Nikki? Kaka-LSS man yung kanta nila ay ang nakakalungkot totoo kasi. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawid live mula sa Maynila. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.